really created naman to give awareness to the HIV and AIDS. Kaya since you start gain consciousness about HIV and AIDS, how are you protecting yourself to not, not to have it? Like since yung nalaman nyo na may AIDS, may HIV, siguro after school, yeah, how are you protecting yourself? How to protect yourself? Stick to one. Be loyal to your partner. At the same time na hindi ka makakahawa ng ibang tao, hindi ka rin makakasakit ng puso. So, I think it's better to stick to one na hindi ka yung lipat-lipat-lipat ng partner. Be explaining ka. So, hi everyone. Again, congratulations for great pilot. Anyways, ang question ko, kung kayo yung nasa lugar ni Mike Tan at may nanay kayong katulad ni Gina Alahar na sobrang tutol sa everything, paano nyo i-detail yung situation nyo para maprotektahan yung other half nyo? Or ano ba, susunod na lang ba kayo sa kanya na hiwalayan yung yung girlfriend or boyfriend? Kung makikita natin kay Marco, after nung wedding nila, dun pa rin siya tumira dun sa bahay ng nanay niya. Naniniwala kasi ako sa live and cleave. So, after ng wedding, you live and cleave. So, kailangan, bago ka magpakasal, siguraduhin mong may bahay ka lang. Kasi you'll start yung culture, yung traditions as a couple. So, for me, hindi mangyayari yun. Kasi may sarili akong pinaniniwalaan. So, sa'yo mas okay na nuclear family talaga kayo sa extended, no? I mean, yung normal na nanay, tatay, ganyan na hindi siya yung kasama. Kasi di ba may mga Pinoy, especially yung mga 90s, ganun pa rin pinapractice kasama yung mga magulang or minsan pa nga tito, tita, pinsan sa bahay. Lalo na kung sila na mayaman. Lumaki kasi ako sa pamilyang nasa isang compound. Masaya siya. Masaya siya nakasama mo yung mga pinsan mo. Pero hindi ko kasi alam yung nangyayari dun sa mga magulang namin. Diba? Masaya siya sa mga magpipinsan, pero hindi mo alam siya nangyayari sa mga ano. Kasi hindi naman pwede sa isang bahay may dalawang queen, may tatlong queen, hindi mangyayari yun. Mag-aaway at mag-aaway sila. So, laging magkakaroon ng clash of values, clash of traditions, culture. So for me, kailangan establish nyo muna yun. And then kapag kailangan ng tulong ng parents mo, tsaka mo sila pwedeng kunin. Kasi may bago na kayong traditions, establish nyo na kung sino yung rules. Or keep, dun sa bahay. Yan. Okay. Siguro sa akin, kung yung guy, hindi pa rin siya makatayo sa sarili niya, at lagi siyang umaasa sa nanay niya, hindi mama's boy siya, diba? So, I think, hindi maganda yun. Lalo na sa mag-asawa. Kailangan, kapag nag-asawa kayo, kaya mong iwanan yung magulang mo. Hindi pwedeng umaasa ka lagi sa nanay mo. So, ending yan, mag-aaway talaga ang daughter-in-law and mother-in-law. I'm very happy na yung mother-in-law ko, hindi ganun. Kasi, totoo, mas prefer niya tumira sila sa Zamboanga City and they're really, really happy kasi happy they're like, together pa rin yung daddy at mommy ng husband ko. So, ako, in all fairness, buti na lang din may nakakuha kami ng house, pero alam niyo, ang hirap din kapag may baby ka, para mag-alaga. Minsan talaga, tatawagin ko talaga yung mother-in-law ko, Ma, paano naman, paalaga naman si Ayesha, ganyan kasi nasa work ka. So, I think siguro may pros and cons yung bawat situation. Kung wala talaga kaming money siguro as a family, siguro titira rin kami sa magulang niya. Pero syempre, dahil bahay yun ng magulang niya, syempre ako yung makikisama doon. Ganun yung mangyayari. Pero, ayun yun, siguro may pros and cons about situation. Kasi pag kayo lang together, tapos nagka-baby kayo, wala kang maaasahan pag malayo sila. Pero kapag malapit siguro sila, siguro yung konting pwedeng sigurong mag-tricycle, isang tricycle or... Diba? Kasi at least malapit lang, pero near yet so far. Alam mo yun, at least kaya namin tumayo isa, pero pag kailangan namin kayo, mahal ka dito.
dito, hindi namin kaya. At least may aasahan ka rin. Kasi yun yung masaya sa, minsan sa parents, di ba? Happy sila mag-alaga ng mga apo nila and all, at willing pa talaga sila. Minsan pa nga kukunin pa nila, ikaw na yung maayawin. No. Kaya, ayun lang. Pero kung yung lalaki nga, hindi makastand sa sarili niya, at hindi niya kayang iwanan ng nanay niya, ay, iba na yan. Ibang usapan yan. Ako naman, gagayahin ko si Marco, gagawin ko ang lahat para ipaglaban yung mahal ko. Kasi, di ba? Kasi kung may nanay ka na parang evil stepmom parang sa Cinderella. Parang decision ko magpakasal sa babae, alam ko na yung consequences na mag-aaway sila. So, paninindigan ko yung decision ko. Since ako naman yung konektado, nanay ko, asawa ko, ako yung magbe-mediate kung kailangan na ako yung tumanggap ng sacrifices. And decision ko yun, so paninindigan ko, parang ganun. Okay.